Sa video na to, ang ipapakita ko sa inyo is kung paano gumawa ng around $16,000 per month na recurring revenue business gamit yung school platform. And ipapakita ko rin kung paano gawin lahat ng yan kahit hindi pa malaki ang audience base mo. Hindi tulad ng sinasabi ng ibang influencers na kailangan mo muna ng malaking following. Ang totoo, mas madali na ngayon kumita gamit ang info products, pag-offer ng services at consulting. Especially sa loob ng isang school community. Nagawa ko na to multiple times and meron akong proven system na gumagana every single time. Papakita ko sa inyo step by step kung paano gawin to gamit yung sarili naming school community. Plus isang exact example kung paano namin napalaki to hanggang $16,000 per month na recurring revenue. Ang ipapakita ko rin kung paano mo magagawa yung same or kahit very similar na setup. Alright guys, so kung makikita nyo dito sa screen ko, ito yung personal school community ko na tinatawag na Cortex Tools. Kung gusto nyong sumali, tinuturo namin dito kung paano mag-build ng AI infrastructures at kung paano magsimula ng AI agency. Dito pwede kang magbenta ng automations at workflows sa local businesses, service businesses, e-commerce businesses. Basically kahit anong business na kailangan ng AI para mapabilis yung workflow nila, maging mas efficient yung processes, at masolve yung mga problems nila like mataas na employee turnover or mataas na hiring costs. So ayun, yun yung pwede mong i-position sa sarili mo. Gumamit ng automations at workflows para ma-solve yung real problems ng businesses. And yun talaga yung focus ng community na to. Ito yung about page namin, na parang landing page ng school kung saan usually mapupunta yung mga tao para makita to. Punta tayo sa incognito window para makita nyo. Ganito yung itsura niya. Kapag kinlik mo yung about page link, kunwari galing sa Facebook ad, YouTube video, or kahit saan pa. So, ayan yung makikita nila. Ngayon, meron kaming around 448 members and kumikita kami ng around $16,500 monthly. Recurring revenue yan. Nagpa-fluctuate lang siya ng konti, mga ilang $100 lang every week. Pero normal lang yun. Habang lumalaki yung community at nadadagdagan ng bagong members at bagong content yung program, umababa rin yung tinatawag na churn rate. Meaning, yung bilang ng mga umaalis sa community. And sobrang importante ng balance na yun. Low churn tapos high growth. Kapag ganun, tuloy-tuloy yung pag-grow ng community mo at mas lalaki pa yung income mo over time sa loob ng school community mo. Unang bagay na gusto ko talagang simulan kasi dito nahihirapan yung karamihan ay paano ka ba kukuha ng customers para dito, right? Kasi oo, kaya mong gawin tong about page, kaya mong magsulat ng mahabang copy, gumawa ng slides para i-explain yung business model at process mo. Pero ang tanong, paano mo mapapaklik yung maliit na orangey yellow na button para magbayad sila at ibigay yung payment info nila? Paano mo gagawin yun? Lalo na kung wala kang malaking audience. Alam ko, marami sa inyo ayaw mag-post araw-araw, ayaw nyo maging influencer, ayaw nyo gumawa ng YouTube videos palagi at gawin lahat ng yon. And good news, yung mismong community na tinitignan natin ngayon, hindi siya lumaki dahil sa malaking YouTube channel or sobrang daming Instagram followers. Dalawang bagay lang talaga yung dahilan kung bakit siya lumago. Una, ads. Nag-run kami ng ads consistently papunta sa group na to. Pangalawa, super niche down na videos. Hindi kailangang malawak yung content mo. Kailangan sobrang specific. So, hindi mo kailangan ng malaking audience or araw-araw na content para mag-succeed sa space na to. Pwede kang gumawa ng content na sobrang targeted, sobrang specific, at yun yung magdadala ng tamang audience sa'yo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung setup namin. Yung infrastructure kung paano kami nag-run ng ads at paano kami gumagawa ng mga ganito ka-niche na videos para makakuha ng customers almost daily. Kahit wala kaming malaking following. So, gawin natin, i-close natin tong incognito tab, tapos punta tayo sa YouTube. Papakita ko sa inyo yung channel ko at yung mga klase ng videos na ginagawa ko dati at kung paano sila nag-work. As you can see right here, meron tong parang series na ginawa ko for N8N. Bawat video dito, mga around 1.5 week or 2 weeks yung pagitan. Hindi talaga ako nagpo-post daily or anything. Sobrang bihira lang sila. Like, sobrang spaced out talaga. And basically, yung ginagawa ng mga videos na to, pinapakita nila kung paano gamitin yung N8N at paano gumawa ng AI automations sa loob ng N8N. Tas usually, either sa start or sa end ng video, may call to action ako na mag-join dun sa school community na pinapakita ko kanina. Yung link dun nasa description lang ng video. Ganito lagi yung setup ko for these types of videos. And yeah, yun lang talaga yung ginagawa namin. Gumawa kami ng around, tignan natin, 1, 2, 3, 4, 5, mga 5 videos
videos na ganito. Meron ding ilang videos before nito, nag-experiment kami sa ibang types ng AI videos. Pero honestly, hindi siya ganun ka-effective for us in terms of pagtaas ng monthly recurring revenue. Hindi kami masyadong kumita doon. Pero itong mga to, kahit yung iba, naka 100 views lang, 600 views, 100 views ulit, nag-convert pa rin sila ng sobrang okay for us. And take note, sobrang small scale pa lang to. Kung gusto mo talagang i-push to the extreme, pwede kang gumawa ng sobrang dami pang gantong videos. Tapos, lagyan mo lang ng super simple at easy na call to action para mag-join sa school community. And dun mo talaga makukuha yung results. Isa sa pinaka-importanteng bagay dito is naka-niche down tong mga videos na to, right? Like very specific sila. Para talaga sa N8N, para sa AI automation, at para i-direct yung mga tao papunta dun sa community. Hindi na kami gumagawa ng mga broad videos gaya ng dati. Kunwari, itong cursor trial. Recent video lang to na ginawa namin to test yung algorithm. Pero yung mga ganitong videos, hindi talaga sila yung tipong magpupush ng growth mo forward. Hindi sila yung magbibigay sa'yo ng malaking traction. So, ayun. And again, wala naman akong malaking following. As you can see, nasa around 1,000 subs lang ako. Punta pa lang sa 2,000 or 1,100. Pero kahit naka 316 videos na ako, hindi pa rin siya ganun kalaking audience. Pero kahit ganito, meron pa rin kaming super successful na community na tuloy-tuloy yung growth hanggang ngayon. Hindi siya nag-stagnate. Nakakita pa rin kami ng mataas na conversion rates at maraming bagong members na pumapasok. So yun yung first way. Gumawa ka ng super niche na YouTube videos. Solid recommendation ko talaga to sa inyo guys. And next naman na marirecommend ko if gusto mong palakihin yung school community mo is yung tinatawag na pag-run ng Facebook ads. Baka yung iba sa inyo na try na yung Facebook ads before or may experience na tapos iniisip nyo na hindi siya nag-work or sayang lang sa pera. Pero ang totoo, meron talagang tamang way para gawin yung ads. May method siya kung saan pwede kang makakuha ng consistent na magandang results from it. So basically, sa pinakasimpleng way ko i-explain, ang gagawin ko is pupunta ako sa Facebook ad library ko tapos papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng ad account ko ngayon. Kung ano yung mga currently nire-run namin at kung ano yung mga nag-work for us in terms of ad creative. Sa ngayon, meron na akong 4 na ads na tumatakbo. Meron pa kaming ibang naka-lineup na ila-launch soon. Pero itong 4 na to, yun talaga yung mga winners ngayon. Sila yung may mataas na conversion rate. Siguro yung ROAS na nakukuha namin dito is around 1 to 2, which is decent na, right? Kasi basically, nakakuha kami ng purchases sa isang monthly recurring revenue na product. So, nagbabayad yung mga tao month over month para mapanatili yung group on a consistent basis. As you can see, meron kaming dalawang types dito. Yung una is itong parang static image. Tignan natin kung mabubuksan ko ng mas malaki para sa inyo. So, meron kaming gantong style na static image ad na sobrang simple lang. Clients buy systems, not workflows. Tapos meron lang maliit na image na related dun sa workflow idea. Tapos may konting copy din dito na nakalagay sa parang text box. And then, meron ding button dito, yung learn more. Pag kinlik mo yun, mapupunta ka sa page na dadalhin ka sa about page. So, yun yung first example. Isang static image, ad creative na usually nag-work din talaga ng maayos. Then, meron naman kaming mga gantong short videos. Tignan ko kung mapiplay ko yung isa para sa inyo. Try kong palakihin para mas makita nyo. So, interestingly enough, actually, hindi ko real voice yung naririnig mo dito. This is just an 11 Labs voice clone ng voice ko na ginagamit ko for these ads para lang mapabilis yung production process. As you can see, literal na nag-iPhone lang ako, nag-record ng screen, tapos pinapakita ko lang sa mga tao kung ano yung mga pwede nilang ma-expect sa loob ng program namin. Yung mga ginagawa namin, yung whole value proposition na ina-offer namin, and kung paano siya nag-work. So basically, screen recording lang talaga siya, tapos minadali ko lang i-edit. Nilagyan ng captions, and then just like that, nakagawa na kami ng solid na video ad na nagko-convert on a really consistent high level. Which is honestly super cool. Ganyan lang yung setup namin for running ads. And again, kung gusto nyo pumasok sa mas technical side like settings, media buying, and all that, may buong video kami about dun specifically for the school community. So super value-driven din yun if gusto nyong tignan. Pero that's pretty much how I'd recommend growing a school community kahit wala kang malaking audience. Possible siya. Don't let anyone tell you na hindi. Hindi ko sasabihin na madali siya, pero doable siya. Kailangan lang talaga ng consistency, creativity, and time. And I think yung madalas kulang sa most people sa industry na to, you have to show up every day and actually do the work.
Run the ads, gumawa ng videos, create content, do the marketing na kailangan mong gawin, and then of course, it takes time talaga. So guys, if nandito kayo sa channel na to, ako lang yung host dito. Pero I'd highly recommend na i-check nyo rin yung ibang socials ko. My name is Kyle Herbal, as you can see right here. And I'd suggest na i-check nyo kung ano pa yung ginagawa ko kasi I'm not slowing down anytime soon. So hopefully yung video na to nakatulong sa inyo at may nakuha kayong magandang value from it. Make sure na i-like nyo yung video and hit subscribe button para hindi nyo ma-miss yung mga future videos namin. Also, this is my last video. Hindi na ako basically gagawa pa ng mga videos for these channels. Magfo-focus na ako more on my personal business and everything. And basically, yung mga pinapakita ko dito. So in the future, and I'm sure meron pa rin silang videos na naka-backlog, hindi nyo na ako masyadong makikita sa mga videos na to. So it's been truly an honor na makagawa ng videos para sa inyo guys. Matulungan kayo, ma-educate kayo, turuan kayo ng mga bagay na nagawa ko na. And just help you guys at the end of the day. Ganito talaga yung ginagawa ng mga videos na to. And I think sobrang honor talagang maging part ng huge project na to na ginagawa namin. And just to be there along for the ride with you guys. So hopefully na-enjoy mo yung video. And if napanood nyo na yung mga previous videos ko, baka napansin nyo na medyo weird yung voice ko and may mga voice breaks. May ibang nagsasabi like, AI audio ba to? Or may issue ba yung mic mo? Pero actually, okay naman yung mic. Gumagana siya perfectly fine. Yung voice ko talaga yung may issue. I have a neurological condition na na-diagnose lang recently. Pero okay lang naman. It's nothing na sobrang kinaka-stress ko or anything. Ang downside lang is nagkakos siya ng voice breaks. Same thing na meron si RFK, which is kind of crazy. Pero anyway, medyo side story lang about me. Enough about me. This is about the video. Hopefully, na-enjoy nyo tong lahat. And for the very last time, this is Kyle Arbal signing off. And I'll see you guys later. Enjoy these videos and keep crushing it out there.